Erwin Tulfo aatras na sa pagkasenador dahil nabisto na at sobrang kahihiyan. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! At dahil nga sa nabisto ng taong bayan at ng rugger na si Maharlika na pineke ni Erwin Tulfo ang kanyang identity upang tila'y makapagtago. Ngayong umami na siya mismo ay naging TNT sa US. Nakakahiya nga daw ang ginawa na ito ni Erich Sylvester Tulfo na gumamit ng peking identity para daw magsumikap at mapakain ang kanyang mga anak. Hala! Ano ito? May lumabas, no? Ano yan? TNT. Aba, nag-TNT sa ibang bansa, si Erwin Tulfo. At ito ay matinding pasabog, no? Aba. Pero ang issue talaga dito, Erwin Tulfo, ay ang pagpeke mo ng iyong pagkatao. Hindi diskarte ang tawag dyan. Ang tawag nga dyan ay di umano ayon sa mga netizens ay isang krimen. Panloloko. Paano ka pa ngayon pagkakatiwalaan ng taong bayan? Wait, sabi sa balita, nagsilbi daw sa US Army si Erwin Tulfo mula 1988 hanggang 1996. So ibig sabihin, naka-acquire siya ng US citizenship bago mag-1988. Sa ibang balita naman ay 1986 daw pumunta si Tulfo sa Amerika at naging TNT nga daw siya. Pero hindi malinaw kung paanong mula sa pagka-TNT noong 1986 ay naging citizen siya bago mag-1988. Parang ang bilis masyado. Tapos may kumakalat ngayon na meron siyang fake identity bilang si Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak Erich Sylvester Tulfo, ganda naman pangalan niya. Sa Hawaii noong 1965. So anong nangyari? Kung pagsasama-samahin ko ang impormasyon na available sa balita, ganito ang kwento na lalabas. Pumunta si Erwin sa Amerika ng 1986 at naging TNT. Gumawa siya ng peking identity bilang Erich Sylvester Tulfo at ginamit yun para siya makapasok sa US Army ng 1988. Iyan ang pinakamatuwid na kwentong mabubuo batay sa impormasyon sa balita. Pero bakit kaya hindi... Ito, unti-unti muna nating inaalam, no? Binabasa natin, no? Pinapakinggan natin kung ano ba talaga ang katotohanan sa buhay ni Erwin Tulfo. Kasi nababalitaan natin, no? Nag-number 1 daw siya sa pagkasenador. Yun ang bali-balita nila, di ba? Pero para sa akin, no, ang worth talagang maging number 1 ay si Marcoleta talaga, 'di ba? Kumpara naman kay ano, kasi para sa akin okay na yung isang Tulfo na lang sa Senado. No, okay na. Hindi na siguro kailangan na marami pa sila doon. Kasi parang ito okay naman si Erwin 'di ba? Pero para sa akin, okay na sa kanya yung mga mag-newscaster, ganito. Yung mag-host na lang siya, kung may programa siya sa radyo, mas marami pa siyang matutulungan. Kumbaga, pangit naman masyado yung maraming pamilya, magkakapatid na senador. Ayos na yung sila na lang magkakapatid doon, di ba? Mas senado, magkayataan. May mga mga bilyar. Di ba? Huwag na natin dagdagan. Bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga ibang senador na makapaglingkod. No? Hindi na lang buuin ni Tulfo ang kwento ng buhay niya. Ang daming sekreto, ang daming tinatago. Dapat kung seryoso siyang kumakandidato bilang senador, dapat sa wakas ay maging honest siya sa taong bayan. Yan ang number 1 talagang kailangan. Kailangan talaga is maging honest ka sa taong bayan kung ikaw ay tatakbo bilang politiko. Kasi kung pagsisinungalingan mo ang sarili mo, magsisinungaling ka sa taong bayan, no? Ibig sabihin, kaya mong magsinungaling sa kanila forever. Diba?
Dapat sinasabi mo kung ano man yung itinatago mo. Hindi mo itinatago yan. Kasi bilang politiko, no, kapag nagkaroon ka ng issue, is mahuhukay at mahuhukay yan. Wala namang lihim na hindi nabubunyag, di ba mga katunan? Kapag kinalkal mo yan, mabubuyan niyang yan. Di ba? Hindi pa pwedeng gusto mong maglingkod sa bayan, pero meron kang ginagawang ganyan na hindi ka totoo sa sarili mo. Kailangan ipakita mo sa taong bayan, sa harap ng taong bayan na totoo ka. 'Di ba? Aminin mo kung ano ang meron sa iyo. 'Di ba? Hindi mo dapat pagsinungalingan 'yon para kabiliban ka ng tao. Ngayon nasa mga tao na 'yon, dun sa malalaman nila kung paniniwalaan ka nila, kung papanigan ka pa rin nila, kabibiliban ka pa rin nila o hindi na. Sabi sa balita, nagsilbi sa US Army si Erwin Tulfo mula 1988 hanggang 1996. Sabi sa website ng USA.gov, para ka makasali sa US Army, kailangan ni American citizen ka o green card holder. Sa makatwid, may green card o citizen na ng Amerika itong si Tulfo bago mag 1988. Kung 1986 ay TNT siya, edi siya na yata ang alam kong pinakamabilis na TNT na naging American citizen o green card holder. Wala pa halos 2 taon pagkatapos maging TNT nagka-green card o citizenship agad si Tulfo. Unless, totoo yung kumakalat na meron siyang fake identity bilang si Erich Sylvester Tulfo. Erwin Tulfo speaks about his passport revocation. Tumiskarte lang naman daw siya kasi mahirap ang buhay for more than 30 years. Lah, maganda na buhay mo, manggogoyo ka pa rin. 2021 yung last na request mo for passport renewal gamit ang fake identity mo. Uy, naku. Hiyang-hiya naman si Alice Guo sa'yo, Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, wala naman daw siyang kasalanan. Wala naman daw siyang niloko at nilabag sa batas. Ang kasalanan lang daw niya ay ang kagustuhang mapakain ng kanyang pamilya. So eto, binibigyan ng katwiran ni Erwin Tulfo yung nagawa niya. No, kaya siya ganyan sa TNT o kung ano man yan. 'Di ba? Para mapakain niya yung pamilya niya habang nasa ibang bansa siya. O sige, pagpalagay natin, accepted na yung ganung katwiran. 'Di ba? Pero mas maganda na rin yung inaamin mo na lahat-lahat. 'Di ba? Kasi kung tatakbo ka bilang politiko, kailangan sabihin mo na. 'Di ba? Kung ano man yung naitatago mo gaya ng sinasabi ko kanina. Kaya pala nag-TNT ka. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng TNT? Tago ng tago. Bakit ka nagtatago kung wala kang kasalanan? Hiyang-hiya naman sa'yo ang mga OFW. Tama yun. Yun pa ang isang unfair doon. Yung mga ibang kababayan nating OFW na dumaan sa proseso, syempre nakakahiya naman sa kanila. Mantakin mo, ikaw syempre Erwin Tulfo. Diba? Parang ganyan. May pangalan ka, kilala ka, tapos mababalitaan na TNT, Mariosep. Hindi ko naman po inaano ang nyo, Sir Erwin, no? Pero, is parang mali naman yun. Diba? Parang nakakahiya naman yun sa ibang mga kababayan natin na dumadaan sa proseso. Nasumunod sa batas at lumaban ng patas. Yes. Kadiri ka, boss. When you lie about something as basic as your name, how do you expect people to trust you as a public servant? Right, Erich? Akala siguro ni Erich, magagago niya pa ang magandang pangalan, no? Ayun yung mga pangalan dun sa pelikula ni, sa mga karton nila Princess Sarah, nila Sadie, diba? Erich. Ganda yun. Dapat pinangalan mo na lang Erich Van Ho Tulfo. Pinoy, ang sabi ng Malik Cathy Binag, mahal ang pamasahe papuntang Amerika at pamumuhay sa Amerika. Mahal bumili ng identity. US dollar ang pera doon. Mahal lalong magpaayos ng papeles, lalo na bumili ng identity. So di ka mahirap. Ang mahirap, walang ganyan kakayahan gawin lahat yan. Hindi Sesya na mga katunay, medyo inuubo tayo pa rin, no? TNT mo ang issue, Erwin Tulfo. Ang issue, pineke mo ang pagkatao mo. Hindi diskarte ang tawag doon. Krimen. Nagbigay naman ng komento at reaksyon. Ay oo, bawal sa ibang bansa yun, di ba?
Yung pinepeki mo yung identity mo, yung pagkatao mo. Parang criminal din sa kanila yun. Di ba mga katunay, yung mga kababayan nating OFW dito na nakikinig, di ba parang kasalanan din yun? Comment nyo nga po or correct me if I'm wrong. Di ba? Pero comment lang po ninyo kung talagang bawal talaga yun. Kung talagang kasalanan talaga yung pagtatago ng identity, pagpapalit ng identity. Pero sa tingin ko kasi napapanood ko sa iba parang kasalanan din yun eh. Ang magaling na influencer na si Mr. Will Talker at dito'y lalo niyong ipinahiya si Erwin Tulfo. Ngayong nabisto ka Erwin Tulfo ni Maharlika, magpapa-victim ka naman ngayon. Panoorin ang kanyang buong video. Ayan, syempre bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na panonoorin natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Mr. Real Talker. Ayan. Nanggagalaiti si Erwin Tulfo. Bestado ka na, boy! Ang sabihin mo, Erwin Tulfo / Erich, bestado ka. Diba? Kaya galit na galit ka sa mga vloggers kasi bestado ka. Ha? Hindi, sa panahon talaga ngayon, wala kang kawala sa mga vloggers. Kasi hindi katulad dati sa mga mainstream media, sa TV, kung ano lang yung mga binabalita nila, yun lang yung pinaniniwalaan natin. Kaya nagmistulan talaga tayong bulag eh. Hindi natin alam talaga kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Minsan, yung politiko pa lang yun is napakabait, yung taong yun is maayos, pero makikita mo, dun sa ibang mga balita is sinisiraan siya. 'Di ba? Hindi katulad ngayon. Marami ng platforms na pwedeng panooran o pagbasihan. Marami na tayong pwedeng panooran like SMNI, marami. 'Di ba? Marami, may mga vloggers na napapanood tayo. 'Di ba? Kumbaga ang isip natin ngayon ay namumulat na sa katotohanan. Nalalaman natin ang tama at mali. Hindi katulad dati, yung mali na itatama pala. Ganun ang nangyayari. At yung tama, pwedeng maging mali kasi wala naman tayo ganong napupulutan ng impormasyon. Ngayon is meron na tayong napupulot na impormasyon, hindi na tayo nagiging tanga-tanga. Kaya kung hindi kayo magiging maingat sa pagkilos nyo, ay sigurado ay mabibisto kayo. Ngayon kung meron kayong mga itinatago sa mga sarili nyo, at alam nyo na mabibisto pagdating ng araw, kung ako sa inyo, kung tatakbo kayo bilang politiko, isabihin nyo na, isiwalat nyo na, unahan nyo na lahat. Hindi yung sisisihin mo yung mga vloggers, sisisihin yung mga ganito. Siyempre, kumukuha talaga ng balita yan eh. 'Di ba? Yung mga vloggers, kailangan talaga eh, is kung ano ba tong politikong to. Itong tumatakbong to, ano ba background nito? May maitutulong ba to sa bansa natin? Hindi ba tayo niloloko ng taong ito? Yun ang kailangan natin. Yun yung naitutulong. 'Di ba? Nagkakaroon ng pagbabasihan yung mga tao. Hindi kami nagiging tanga-tanga. Hindi katulad ng dati. Saan mo magsalita ang mga Pilipino sa kanilang hinanain sa gobyerno na to? Bakit mo patatahimikin? Basahin natin mga lords. Representative Erwin Tulfo, aka Erich, admits being a TNT in the US. Asus! Sinasabi mo na lang yan kasi nabisto ka eh. Aaminin mo ba kung hindi ka nabisto? Diyos ko! Yun ang tanong doon. Siyempre, pag hindi ka nabibisto, hindi mo naman aaminin. Pero hindi kasi malabong hindi mabisto yan eh. 'Di ba? Lalo't lalo na tatakbo ka, ganyan. Siyempre, parang showbiz ang politika ngayon. Naghahalongkatan yan. 'Di ba? Yung mga kasama mo nga, 'di ba? Ka Erwin eh, hinahalongkat yung baho ng mga Duterte. Ay, hindi rin malabong mangyari sa inyo yan. 'Di ba? Tulfo, di ba? Yan kasi ang problema eh, no? Kung sip-sip tayo at wala tayong paninindigan. Diyos ko! US citizen ka naman daw kuno, tapos tatakbo ka as senador ng Pilipinas? US citizen daw. So kung US citizen ka, hindi ka pwedeng tumakbo na senador sa Pilipinas. Di ba mga katunay? Correct me if I'm wrong, paki-comment lang po. O kung pwede, US citizen ba siya talaga? Or TNT? Ano ba talaga? Ano kaya yun? Para ka ng dayuhan.
Diyos ko, Kasi di kung ba? US citizen ka, hindi ka na, kumbaga, hindi ka na legit dito. Di ba? Hindi ka na legit. Comelec left the earth. Comelec! Galaw-galaw, Comelec! Diyos ko, alam niyo itong mga ganito mga Ako yung Comelec, parang hindi na rin natin inaasahan ngayon. Parang iba na rin ang takbo ng utak nila ngayon. Mantakin mo, magkakaroon ng botohan, no? Online. Diba? Sa tagal ng panahon, no? Na nagbobotohan tayo, is ngayon lang nila naisip yung online para padaliin yung mga kababayan nating OFW sa pagboto. Pwede naman pala yun eh. Ba't hindi nila ginawa dati? Ba't ngayon pa lang nila gagawin? Diba? Kaya marami ako nakausap na nagtataka syempre. Mga sis, meron nga ako nakausap eh. Baka mamaya pakapati-patay, bumuboto na. Mas di dapat ito na din binuboto. Wow, napakamatulungin naman, 'di ba? Just in, mahigit kumulang 300 Afghan nationals nakarating na sa Pilipinas. At ito sila mga Lods ay magsistay muna sa bansa natin dito sa Pilipinas. Oo. Wow, no? Taga-kup-kup ng ibang lahi. At alam niyo mga Lods, sino ang nag-command nito? US. Oh, eto ngayon. 'Di ba? Eto na yan ngayon. Sa kadami-dami ng lugar sa mundo, bakit Pilipinas? At talagang grabe ka matulungin, no? Yung ibang ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas na walang matirhan, yung ibang ang mga kababayan natin dito sa... Tama naman si Mr. Real Talker. Ang dami nga nating kababayan dito na namumroblema sa mga bahay. 'Di ba? Walang matiran. Pero buti pa yan, no? May... Hindi lahing Pilipino, pero may mga nakahanda na sa kanila. Hindi naman po masamang tumulong, 'di ba mga katunay? Pero sana, bago nyo tulungan ng iba, sana tinutulungan nyo muna yung sarili nyong bakuran. Yung mga taong nakatira sa sarili nyong bakuran. 'Di ba? Nakikita naman natin ang daming taong nangangailangan ng tulong ninyo. Lalo't lalo na yung mga walang sapat na tirahan masyado na hindi nabibigyan. O dapat sila muna. Kapwa Pilipino muna bago ka tumulong sa ibang bansa. Napakabait naman natin. Sinasabi ko nga, hindi masamang tumulong. 'Di ba? Pero parang napaka-unfair naman yan sa ibang tao na buti pa yung mga yan, no? Mga hindi naman Pilipino pero natuto tayo, hindi tayo matulungan. 'Di ba? Sa Pilipinas, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, Oo. nasira yung mga bahay Mga nasira yung bahay hindi nyo nila. mabigyan ng magandang o kahit man lang matibay Buti pa na yan, no? 'Di ba? May mga nakahatag na sa kanila. bahay. Di ba? Lalo na yung mga pangunahing mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. Tapos eto kayo ngayon sa ibang, di ba, sa ibang mga lahi. Wow, grabe. Ang bait. Ano ba ang Pilipinas? Tapunan ba ito? Diyos ko. Di ba bago sana tayo tumulong sa ibang mga lahi, unahin ang mga kababayan natin dito sa Pilipinas? Yes, tama. At dahil nabuking na nga ang pagkatao ni Erwin Tulfo na tila pineka niya ang kanyang identity at nalaman na, kumalat na, napagalaman na ng taong bayan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. May mukha pa ba siyang ihaharap? At dapat na nga ba siyang umatras sa kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2025? Yun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan din natin yung video na binigyan din natin ng reaksyon kanina, walang iba kundi si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.